Magandang gabi sa lahat ng inyong mga tigapakinig. Kami pong mag-asawa ay fan na fan po ninyo maging dito sa Sindak Short Stories at lalong-lalo na sa Hilakbot. Palagi po kaming nakikinig kaya iyan po ang nakapag-trigger sa akin para ibahagi ang nangyari sa akin noong 2005. Kahiligan ko po kasi noon na tumambay sa kung saan-saan, lalong-lalo na sa mga bahay ng aking tropa. Isang gabi nang tumambay po kami. Kasama ko noon ang kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Mara at ang pinsan kong si Kuya Unyot. Pati na din po yung boyfriend ko ng panahong iyon. Hindi ko na rin po babanggitin kung saan ang lugar. Basta't natatandaan ko noon, Sir Red, nagkukwentuhan po kami habang ako naman ay panay ang pagsusuklay habang nakaharap din sa pader para tignan ng aking anino. Nagpaalam po si boyfriend noon na bibili lamang daw siya ng makakain para kahit papaano ay meron po kaming makukot kumbaga habang nakatambay. Ang hairstyle ko po noon kasi ay patayo sa gitnang bahagi ng ulo ko ang buhok na parang pating kumbaga. Maya-maya, ito na ang isa sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari. Sabi ko nga kanina ay nagsusuklay po ako. So habang tinitingnan ko yung anino, napansin ko po na may lumalapit sa akin. Kita ko po kasi yung anino niya na nag-cast doon mismo sa pader. Siyempre kinilig na ako kasi akala ko nga ay si boyfriend iyon galing doon sa tindahan kung saan siya bumili. Ang nooy akala kong gugulatin niya ako ay mas magugulat pala ako dahil sa kababalaghan. Kita ko po kasi sa anino na pareha sila ng hairstyle talaga. Nawirduhan lang po ako sa paraan ng paglalakad niya pero hindi ko na rin po ito pinansin. So habang papalapit siya ng papalapit, maging ang kanyang anino ay papalaki ng papalaki, napangisi ako nang walang ano-ano'y tumambad sa akin. Ang anino na kanina'y nasa likuran ko pero tinutubuan na ng sungay. Sa sobrang takot ko noon, Sir Red, ay napasigaw talaga ako at tinawag ko si nanay. Napaharap ako pero nagsitaasan lalo ang aking mga balahibo lalo't wala akong nakitang figura. Walang kahit na sinong nasa aking likuran. Napatanong si Mara at Kuya Unyot kung bakit daw ako sumigaw pero sinabi ko na may nakita akong anino sa likuran ko na tinubuan ng sungay. Sa pakiwari ko yayakap pa nga sa akin ito. Ganun na lamang ang hilakbot naming tatlo dahil wala talagang kahit na sinong naroroon at hindi pa pala dumarating si boyfriend. Nagtaasan din ng balahibo nila habang ako'y parang naghihisterikal na sa pagpapaliwanag kung ano ang itsura ng nakita ko at sa kung paano ko nakita na unti-unting tinutubuan ito ng sungay. Medyo nakakainis nga lang po dahil habang nami-mental block ako ay iniwan pa nila ako at kumaripas sila ng takbo. After few seconds ay binalikan nila ako sa akalang nahimatay na ako sa lugar kung saan kami nakaupo. Hindi rin ako nakagalaw nung time na iyon kahit aware ako na nagsitakbuhan ang aking mga kasama. Dinala na lamang nila ako sa kung saan sila tumakbo at doon na kami pumwesto. Doon na rin inamin ni Kuya Unyot na marami na raw talaga silang nadidinig na kwentong kapareho sa aking naranasan. Sa aking fresh na experience na yun. Hindi lang talaga nila pinaniniwalaan pero nang mangyari na sa akin ay gayon na lamang ang kanilang pagkahilakbot.
Sabi pa daw ng matatanda, maaaring ang nakita ko ay ang nilalang o elemento na nakatira sa 4 Maria o yung 4 na puno ng nyog na magkakasunod-sunod na itinanim. Madami na daw talagang mga nakaranas ng kababalaghan, lalong-lalo na sa bahaging iyon. Kaya simula talaga noon, Sir Red, hindi na kami tumatambay sa same spot. Bagkus ay lumipat na lamang po kami ng aming tatambayan. Sindak. Nangyari ang bagay na ito noong 2010. Tandang-tanda ko pa, Sir Red, it was around midnight na at paantok na ako. Doon nga sa aming kwarto ay nakagawian na talaga namin ni ate na sa tuwing may matutulog o kaya ay kaming dalawa lang mismo habang nagpapaantok ay sinasara na namin ang ilaw. Double deck ang kama namin at ako yung natutulog sa itaas habang si ate sa baba. Madilim at tahimik yung paligid noon dahil talagang hating gabi na. Kung may maririnig ka mang tunog, marahil ito ay yung mga tahulan ng aso sa kapitbahay o kaya yung mga nag-aaway na pusa sa taas ng bubong. Pero hindi naman po ito madalas. Si ate din kasi yung mas maagang natutulog kaysa sa akin, kaya sa tuwing ako ay inaatake din ng insomnia, tumatambay muna ako sa sala bago pumunta ng kwarto. So kapag nasa kama ka rin, bandang kaliwa, makikita mo yung may hindi naman kalakihang bintana. So ang nangyari, Sir Red, ay ganito. Nakapikit na ako noon at naghihintay na sana'y dalawi na ako totally ng antok. Pakiramdam ko kasi ay napakahaba na ng oras kaya kahit anong posisyon ang gawin ko ay hindi talaga ako inaantok. Hanggang sa bigla-bigla na lamang may narinig ako na umiiyak. Yung iyak niya, Sir Red, ay maihahalin tulad ko doon sa mga iyakan kapag namatayan ka. O kaya naman ay yung hagulgol na para bang merong nararamdaman at hindi mo masabi-sabi kung ano. Mahina lamang ito pero tumagos talaga sa katauhan ko. Hindi ako matatakutin, FYI. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may weird na nangyayari, pinag-iisipan ko muna ng kahit anumang dahilan o eksplanasyon kung bakit nangyayari. Pero nung puntong iyon, medyo kinabahan ako at first time kong maramdaman. Nang marinig ko yung iyak, ang nasa isip ko ay baka TV lamang iyon ng kapitbahay dahil katapat nga nung bintana namin ay kwarto nung kabilang bahay. Maaaring dun nanggagaling yung tunog kaya hindi ko na lang din pinagbigyan ng pansin. Pumikit na lamang ako ng mariin at umaasang antukin hanggang sa unti-unting naririnig ko na lumalakas yung iyak. Nagiging consistent talaga siya, Sir Red. Yun bang parang palakas ng palakas at palapit ng palapit. Nabosesan kong babae siya. Pero hindi pa rin ako natakot. Naisip ko na baka meron na naman ding nag-away sa kabilang bahay. Ganoon naman kasi sila madalas doon. Hanggang sa ito na nga. Kasabay na ng lakas ng pag-iyak. After a few seconds, tinayuan ako ng mga balahibo sa buong katawan at hindi ko ma-explain kung ano na ang nangyayari. Hindi na ako naglakas ng loob na buksan ang aking mga nakapikit na mata dahil talagang ginagapangan na rin ako ng takot and it was my first time na makaramdam ng ganun. Nakatitiyak na ako na hindi ito dapat baliwalain. Tuloy lamang ito sa pag-iyak, palakas pa ng palakas hanggang sa tuluyan ng naging palahaw. Sa hindi ko rin maipaliwanag na kadahilanan,
Yung palahaw na iyon, Sir Red, ay damang-dama ko na nasa tenga ko dahil maging yung hangin na maaring inilalabas ng kanyang bibig ay nararamdaman ko sa aking tenga. Hanggang sa ang pinakahuling palahaw na sobrang lakas na aking naramdaman ay bigla na lang nawala matapos kong ang maramdaman ang hangin sa aking tenga. As in, biglang tumahimik ang buong kwarto namin. Pakiramdam ko nga ay binuhusan ako ng sobrang lamig na tubig at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Iyon ang first time na experience ko talaga na hindi ko maipaliwanag kung ano. Nang mawala nga yung iyak ay kasabay din nung pagkawala ng kilabot sa katawan ko. Doon na ako naglakas ng loob na dumilat, saka kinapa sa ilalim ng unan ko ang cellphone at doon nga'y nakita ko eksaktong 3:00 na pala ng madaling araw. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.